Huwag enyo akong gayahin. Kung may isang bagay akong pinagsisihan hanggang ngayon, yan ay ang paninatili ko sa bahay na yan kahit may nararamdaman na akong mali. Akala ko pagod lang ako. Akala ko tahimik lang ang gabi. Pero may narinig ako, isang tunog na hindi dapat nandun. Nasa isang liblib na barangay ako sa Benguet Noon, bandang outskirts in Baguio. Malapit sa isang lamang barangay road na bahira ng danan paggabi. Temporary lang ang stay ko ron, freelance surveyor ako at may project kami sa area kaya pinatuloy muna ako sa isang bakanting bahay in kakilala in kapitan. Simple lang ang bahay, kahoy ang sahig, yero ang buba, at may maliit na bintana sa bawat gilid. Walang signal halos, at ang pinakamalapit na kapitbahay. Nasa limang bahay pa ang leo. Gabi yun. Lampas 2:00 na. Biglang nag-brown out, kaya ing madalas mangyari sa lugar. Walang ulan, pero malamig ang hangin, yang tipong dumadayan sa balat at diretso sa buto. Tahimik. Sobrang tahimik. Wala kang marinig kundi ang huni ing kuliglig sa malayo at ang mahanang galoing mga puno sa labas. Paminsan-minsan, may asong tataho, tapos biglang titijo, parang may pinikinggan. Pagod ako galing trabaho. Gusto kayo lang matulog. Sanay naman ako sa probinsya, sa brownout, sa katahimikan. Para sa kin, normal lang lahat. Safe. Wala akong dahilan para kabahan. Akala ko, isa lang, tong ordinaryong gabi na lilipad din ng walang nangyari. Nang una, wala talaga akong pinansin. Pero habang nakahiga ako sa manipis na katsan, may nemo akong kakaiba, parang baong lupa na hinaliwan in lamang kahoy. Ainisip ko, baka dahil sa lamig at sa luma ang bahay. Probinsya, 2. Normal lang. Maya-maya, may narinig akong parang mahanang kolaskos sa labas ing bintana. Isang beses lang. Tapos wala na. Siguro pusa, sabi ko sa sarili ko. Maraming liga sa barangay. Pinikit ko ulit ang mata ko, pilit tinutulog ang pagod. Pero napansin ko rin na biglang tumahimik ang paligid. Yang mga kuliglig na kanay na pa maingay. Parang sabay-sabay na nawala. Parang may nagpatigil sa kanila. Kinalabitin ako ng bahagya, pero pinalit kong mag-isip ng rational. Baka nagbago lang ang hangin. Baka malamig. May anino rin akong nakita sa dingding, parang may duman sa labas. Mabilis lang. Hindi malino. Ainisip ko agad na baka sangga lang ing puno na tinaman in Elohim buwan. Kahoy ang bahay, gumagalaw talaga ang anino pag may hangin. Lahat may paliwanag. Gusto kong manawala ron. Ayakong aminin na may mali. Dahil kapag ay namin ko, ibig sabihin, hindi na to basta ordinaryong gabi. Habang tumatagal, mas lalong bumibigat ang pakiramdam ko. Tahimik. Hindi, yang normal na tahimik, kundi, yang katahimikan parang may hinihintay. Nakahiga pa rin ako, nakataytig sa kisame, pero gising na gising ang utak ko. Parang may nakatingin. Hindi ko alam kung saan, pero ramdam ko. May narinig na naman akong kolaskos. Mas malapit na. Hindi na sa labas ing bintana. Parang nasa may pada na. Dahan-dahan. Gas-gas. Tijo. Gas-gas ulit. Nilyanap ko ang laway ko. Daga lang, bulong ko sa sarili ko. Lamang bahay. Normal, 2. Pero bakit parang sinasundan ang hininga ko? Bumilis ang tibak ing puso ko nang marinig ko ang mahanang tunog ing pa. Hindi mabigat. Hindi rin magan. Parang mailing tunog. Parang hindi dapat gano'n ang dating. Yumipo ako sa kama. Tahimik ulit.
Sobrang tahimik. Naririnig KO na ang sarili kong paghinga. Takot na takot ako, pero ayokong tumayo. Ayokong malaman kung tama ang pakiramdam ko. May namoy na naman akong kakaiba. Mas matipang na. Hindi na lang lupa. Parang bulak. Parang may matagal nang nakatago. Kinalabitin ako. Naramdaman kong tumayo ang balahibo ko sa braso. Biglang may kumalabag sa kusina. Isang beses. Malakas. Napatalan ako. May pumasak. Tanong ko sa sarili ko. Pero paano? Sarado ang pinto. Sinilip ko ang cellphone ko, walang signal, walang elo. Brownout pa rin. Habang papalapit ako sa kusina, mas lalo kong nararamdaman na may kasama ako. Hindi ko nakikita. Pero ramdam ko. Parang may sumusunod sa likod ko. Kada hakbang ko, may kasunod na tunog. Hindi sabay. Laging huli in kalahating segundo. Huminto ako. Huminto rin ang tunog. Wala, paulit-ulit kong sabi. Pero sa lublub ko, alam ko na. Hindi na, to normal. At kahit anong pilit kong itanggi, may isang malinaw na isipin ang hindi ko matikasan. Hindi na ako nag-isa sa bahay na to. Nang sumalip ako sa may kusina, dun ko anang nakita, hindi buo, hindi malinaw. Isang anino sa side na gumagalaw kahit wala namang elo. Mahaba. Masayadong mahaba. Para may breso, pero mali ang hugis. Parang baluktat sa mailing direction. May narinig akong tunog. Hindi salita. Hindi rin ang gol. Parang pagigap ing hangin na may kasamang baang pagalaskos. Galing sa ilalim ing mesa. Napatras ako, halos matamba. Kinabog ang dibdib ko. Takot na takot ako. Sa gilid ing paninjin ko, may gumalaw sa bintana. Isang silweta na mabilis na dumilas pababa, parang walang buto ang katawan. Walang yabag. Walang tunog ing pa. Mali. Laha mali. Sinubukan kong tuminjin ng diretso, pero hindi ko magawa. Parang may pumipigil. Parang ay ipakita in mata ko ang buwang enyo naya. Ang nakita ko lang ay anino na humihinga. Anino na parang nakuyuko, pero mas maitis kaysa sa tao. May patik sa side. Isa. Dalawa. Hindi ko alam kung tubig o kung ano. Amoy bulak. Mas malipit na nayan ang tunog. Parang nasa likod ko na. Dun ko nintindihan, kahit hindi ko pa siya lubusang nakikita, na hindi siya hayop. At lalong hindi siya tao. Bigla siyang gumalaw. Mabilis. Sobrang bilis. May humampas sa likod ko, hindi keme, hindi pa. Parang malamig na hangin na may bigat. Napasabsab ako sa side. Sumikit ang tuhod ko. Hindi ako makuhinga. May tunog sa tenga ko. Parang bulong. Parang tuwag. Paulit-ulit. Sinubukan kong tumayo. Nadulas ako. May basa sa side. Hindi ko alam kung ano yan. Ay kong malaman. May duman sa ibabaw ko. Hindi tumapak. Duman lang. Parang lumita. Nakita ko ang anino sa dingding, baliktad ang yellow. Mahaba ang lig. Gumagalaw kahit nakatagil ako. Hindi, pabilong kong sabi. Nanginginig ang boses ko. Tumakbo ako papunta sa pinto. Isang hakbang. Dalawa. Biglang may humigpit sa bukong-bukong ko. Hindi kami. Parang lamig na may kuko. Napasigo ako. Hinila ako pabalik.
Kumayad ang kuko kayo sa side. Walang tunog. Walang tutulaw. Narinig kayo ang pagingganaya. Malapit. Sa batik kayo. Mabagal. Mabigat. Parang nag-enjoy. Dito na. Ito na yan. Sigurado AKO. Hindi na AKO makakalabas. Hindi na abot ang tumaga. At sa mismong sandaling yan, namite ang lahaing tunog, pati ang sarili kong siga. Nagising AKO sa labas ing bahay, madaling arona. Basa ang damit kayo ing hamag at pawis. Bukas ang pinto. Walang bakas ing gulo sa loob o walang basa sa side, walang anino, walang amoy. Parang walang nansyari. Pero may marka sa bukang-bukang kayo. Mapula. Parang daliri. Parang kuko. Umalis AKO sa barangay kinabukasan. Hindi na AKO bumalik. Hindi na rin AKO nagsasolo staycation. Hindi na AKO natutulog sa madalim. Kahit may ala, pakiramdam kayo may kula. May nakatingin. Hanggang na yan, hindi kayo alam kung ano yan. Hindi kayo rin alam kung bakit AKO pinikawalan. Walang paliwanag ang kapitan. Wala raw ibang nakatira sa bahay na yan, matagal na. Pero isang bagay ang sigurado kayo. Kapag sa isang lugar biglang tumahimik ang lahat sa hating gabi. Huwag mong hintayin malaman kung sino ang nakikinig. Mag-like at mag-subscribe ka na yan, dahil minsan, ang MGA kwentong hindi mo pinapansin, sila ang bumabalik.